the sunshine. Folks get down in the sunshine. Of course guys, sa dulo ng ating vlog, bibigyan ulit natin sila ng camp review based sa 5 categories. So number 1, of course, accessibility, security, price value, signal, at last is comfort room check. So stay kayo, panoorin nyo mamaya kung ano ang score ng ating campsite na pupuntahan. Hello guys, good morning. So today finally, makakapag-camping na ulit tayo. So welcome to episode 8. So for this weekend, malapit lang yung campsite na pupuntahan natin. Dito lang sa Norsagaray, Bulacan. So again, episode 8 sa Mendoza Farmville. Let's go!
So guys, nabili natin to sa Temu. So, nakalimutan ko magkano presyo niya. Pero ano siya, table. Tapos pwede rin lagayan ng lamp. So, try natin siyang buuin ngayon. Medyo basic lang naman siyang buuin. Yan. So, ito yung pinakatawan niya. Alam ko, susok-sok lang to. Ang gaganyan lang yan. Aba. Ito. Yan. Meron siya mga ano dito eh. Oo! May-extend pala siya. Yan. So, na-extend pala siya. Try natin siyang extend. Ayun. Ano? Na-extend siya. Okay. Try natin na dalawa. Yan. Yun nga. Sa Temu to ko nabili. Medyo matagal lang siya dumating. Yan. Pero ang ganda. Yan. Ito. Ito dito siya sa gitna. Hi guys! So, nandito na tayo sa Mendoza Farmville dito sa Norsagaray, Bulacan. So, nakapag-set up na rin tayo pero hindi pa tayo tapos. Mga ilan na lang naman. So far, mahangin. Medyo nahirapan kami magtayo ng canopy kasi sobrang lakas ng hangin. Tas medyo malaki kasi yung canopy natin. Ayaw naman nating sakupin yung buong daanan. So, inurong natin ng onte kaya hindi rin masyadong mabatak yung canopy. So, yun, tapusin lang natin yung setup. Tapos ipapakita ko sa inyo yung view. Tapos i-check na natin yung CR nila. So, hi guys! So, again, nandito tayo sa Mendoza, Farmville. Dito lang to sa Norsagaray, Bulacan. Nakikita nyo naman, di ba, yung background ko. Sino mag-aakala na, again, sa Norsagaray lang to. So, siguro from Quezon City, around 1 hour away lang to. So far, hindi ganun kalaki yung campsite. Pwede siyang positive, pwede siyang negative. Pero for us, medyo positive siya kasi kapag hindi gano'n kalaki yung campsite, hindi rin gano'n kadami ang campers na possible nyo makasama. So, yung ingay, pwedeng onti lang din. Also, tingnan nyo yung view na nasa likod ko, guys. So, overlooking tayo ngayon. So, medyo expected natin na possibly magiging malamig mamayang gabi. And so far, 11:30 a.m., hindi gano'n kainit. So, medyo magiging maganda tong camping natin ngayon. So, papakita ko sa inyo ngayon yung kanilang amenities o basically yung hugasan, tapos yung comfort room,
i-check na natin ngayon. Tara! So guys, before natin ipakita yung comfort room check saka yung mga hugasan, dito kasi sa Mendoza Farmville, so events place din siya. So before kayo mag-book, kung magka-camp kayo, before kayo mag-book, make sure na tanungin nyo kung merong kasabay na event para if ever, syempre gusto nyo na tahimik, tanungin nyo yon. So far, hindi kasi namin yung tinanong, so meron tayong kasabay na event, pero hanggang 2 p.m. lang naman sila, so medyo goods lang naman yun. So tara, tingnan natin yung ating kitchen sink saka yung CR. Okay guys, so ito lang yung ating camp o yung tent natin. Katulad na binanggit ko, hindi siya ganun kalaki. So yan yung tent natin. And then, ito lang yung available slot. So, probably mga 3 to 5 campers lang yung pwedeng mag-camp ng sabay-sabay. So, ngayon, pakita ko sa inyo yung sinasabi ko na kitchen sink. So, merong dalawa. Ito muna, which is ito. Ito yung una. Sobrang lapit lang, guys. So, as you can see, maayos siya. Tingin ko, gawa lang nito. So, tingnan natin yung pressure ng tubig kung gaano kalakas. Yan. So, okay naman yung pressure ng tubig, guys. So, from the kitchen sink number 1, kasi katulad nga binanggit ko, dalawa yan. So, meron ding CR dito. So, puntahan natin, nakarin lang natin. Yan. So, ito yung salamin, guys. So, hello. So, meron ulit ditong sink. Pero ito, syempre, ano lang to, pang hugas sa mukha siguro. Pero malakas din yung ating pressure. So, ito yung CR nila. Yan, so pasukin natin. So, naka-tile siya. Okay. So, wala lang bidet. Pero meron din ditong sabitan. Again, may tiles. Tapos meron naman timba dito. So, tingnan natin yung pressure ng tubig. Okay naman guys, yung pressure ng tubig. Tapos, malinis yung CR. So, goods yun. So guys, CR ulit to, yung other side. So, di na natin titignan kasi same lang naman sila. Yan. So guys, napakita ko na sa inyo yung CR, saka yung lababo. Ngayon, pakita ko naman sa inyo yung setup natin today. So dito kasi sa Mendoza Farmville, so kailangan mong i-park yung sasakyan mo doon sa entrance. Malapit lang naman, so pwedeng buhatin. So meaning hindi natin magagamit yung ating 270 owning. Pero kaya ito yung setup natin. So pakita ko sa inyo. Again, of course, naka-inflatable tayo na mountain hiker tent. So, syempre, nandyan yung ating mga lagayan. Meron pala tayong mga bagay na nabili, of course. Syempre, lagi namang every camp, meron tayong nabibili. So, 2 weeks ago tayo huling nag-camp. Last week kasi diba nasa Taiwan tayo. So, ngayon natin ipapakita yung mga bago nating gamit. So, nakabili tayo ng bago nating lutuan o ng stove. So, yan na siya. Yan guys, pakita ko sa inyo. Yan. So, aside dyan, nakabili rin tayo ng panibago nating gamit. Ito yung lagayan ng mga plato. Okay. And aside sa dalawa na yan, meron din tayong nabili panibagong gamit sa loob ng tent. Yung isa sa pinaka-importante, which is yung electric fan. So, yung electric fan na yan, sobrang recommended yan sa mga camp na group. So, ite-testing natin kung gaano siya tatagal. Then, yung pangatlo, then yung pang-apat is nakabili ako sa Temu, guys, ng mini table. So, yan siya. Medyo matagal lang siyang dumating, pero matatry din natin. Medyo cute lang siya. So, bagay talaga siya sa loob ng tent. So, guys, napakita ko na yung lababo, napakita ko na yung CR, napakita ko na din yung setup natin, napakita ko na din yung mga bago nating gamit. So, magluluto na tayo ng lunch dahil 11:40 na. So, hindi ko na time-lapse yun. So, pakita ko na lang mamaya kung anong itsura ng ating kakainin. So, tingnan nyo muna yung view. I-appreciate nyo muna siya saglit. Hi guys, so 5:30 p.m. na. Um,
isa sa maganda sa campsite na to, kaninang mga bandang 3:30 or 4, medyo malilim na tapos ang lakas ng hangin. So, hindi naging mainit. Tapos ngayon guys, kung makikita nyo sa likod ko, medyo malakas yung hangin. So, in-expect ko mamayang gabi ay malamig dito. So, siguro maya-maya na onte magluluto tayo ng dinner. Hi guys, so naligo ako. Though malamig naman dito, pero naligo pa rin ako kasi para presko tayo bago tayo kumain ng dinner. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng camp kapag gabi. Yun pala, walang ibang campers ngayon. So, solo na naman natin yung campsite, guys. So, pakita ko sa inyo. Yan, so dito guys, ang maganda dito, um, since mataas kayo dito, ang hangin talaga. Tapos meron kayo makikita rin na view na ganyan. Tapos, ayan ang hangin. Bakita nyo naman. Ayan guys, katulad na binanggit ko, maliwanag dito. So, ayan o, maliwanag guys. So, kahit wala kayong dalang ilaw, goods lang. So, ito yung sa kitchen sink, pinakita ko kanina umaga. Pakita ko lang kung ano tsura niya sa gabi. So, yan, makapaghugas kayo ng matiwasay. Tapos yung CR, yan, maliwanag din. So, actually, isa to sa mga magagandang CR isang magandang CR ng campsite na napuntahan ko. Yan no, maliwanag, di ba? So, pakita ko sa inyo yung loob. Though napakita ko naman na kanina, pakita ko pa din. Yan, pakita ko ng gabi guys. Yan yung tsura niya sa gabi. Ano, maliwanag, di ba? Mas malinis. Tingnan niyo naman kung gaano ka liwanag, no? Sa camp. Ang nilagay ko na lang na ilaw, yung mga fairy lights natin, tapos yung ating floodlight. Pero the rest, no, yan, may ilaw dito. Yan, may ilaw dyan. So, maliwanag na agad. Tapos, ayun nga, yung CR, di ba? Maliwanag lahat. So, hindi kayo kakabahan dito. Tapos, in terms of security naman guys, meron silang bahay dito. Actually, nandito lang talaga mismo. Hindi kayo masyadong kakabahan in terms of security. Yan guys, so sabi ko sa inyo, sobrang hangin dito. Yan. Tignan nyo naman. So kung ang problema nyo ay init, feeling ko naman hindi mainit dito mamayang gabi. So actually ngayon pa lang medyo malamig na siya. Hindi siya yung lamig na yung nginig, pero malamig siya, makakatulog ka na maayos. So guys, nagluluto na tayo ng ating dinner. So inumpisahan na natin. Ang una nating sinalang ay yung ating potatoes. Ang ulam natin for tonight, ang dinner natin ay magluluto tayo guys ng steak. So hi guys, tapos na tayong mag-dinner. Actually, bago tayo mag-dinner kanina, merong nangyari. So, diba sinabi ko sa inyo, sobrang lakas ng hangin dito. So, nag-decide kami tanggalin yung canopy. Guys, kung makikita nyo, first time, no, na magkakamp tayo ng walang canopy kasi sobrang lakas ng hangin dito. Nakakatakot. Feeling namin, mamaya madaling araw, lilipa rin yung canopy natin. So, nag-decide tayo na tanggalin na lang siya. So, ito yung itsura natin. So far, pag tinitingnan natin, ang langit mukha namang hindi uulan. Sana hindi talaga umulan, no? Anyway guys, kahit naman umulan, confident naman tayo kasi yung ating tent ay waterproof. So, hindi naman tayo masyadong maapektuhan. Siyempre, yun lang yung mga gamit natin sa labas. Mababasa. Hi guys, good morning. So, update lang. Kagabi, okay naman. Hindi naman siya ganun kainit. Actually, di rin ganun kalamig. Pero, kaya namang makatulog ng maayos. Hindi nga ako hindi tayo nagkumot
So medyo okay naman. So ngayon, pakita ko sa inyo yung pwesto natin. Medyo shaded naman tayo so hindi ganoon kainit. Kanina lang nung sunrise, syempre hindi pa siya masyadong shaded. So tumatama yung init dahil nga wala tayong canopy. Pero ngayon okay naman na siya. So yun guys, sa inyo shaded naman dyan. So hindi na siya ganun kainit kahit wala tayong canopy. Kaninang lang talaga, mga 6:30 or 7 to 30, so to 7:30, medyo sapol ng araw. Kaya medyo mainit pero okay naman agad. So guys, magluluto na tayo ngayon ng breakfast. Medyo maaga tayong aalis. So breakfast natin ay meatloaf na mayroong itlog, tapos itlog na may kamatis, tapos longganisa. So tara, luto tayo guys. Hi guys, so wrap up na tayo, na ligpit na natin yung mga gamit, mag-check out na tayo. Tapos na rin tayong maligo. So panahon na para i-review yung ating camp na pinuntahan. Again, dito to sa Mendoza Farmville sa may North Sagaray, Bulacan. So isa-isayin natin. Ulitin ko lang yung 5 categories is ito yung normally na hinahanap natin sa campsite. So baka ito rin yung hinahanap nyo. So at least sabihin na namin sa inyo kung meron siya o wala para next na punta nyo, aware na kayo. So number 1, accessibility in terms of daan, walang problema. Kayang-kaya siya kahit anong sasakyan pa yan. So points sila doon. Security, merong mga bantay dito. Katabi lang yata ng bahay nila. So basically or technically 24 hours kayong merong kasama. Price value, sa price niya okay din siya, worth it siya kasi kumpleto din naman, meron siyang CR, meron siyang maayos na lababo, so may view pa na ganito. So overall, goods din siya, so points 'yun. Pagdating naman sa signal, mas malakas yung signal ng Globe kaysa sa Smart. Tapos minsan nawawala-wala pero siguro sa lakas ng hangin. So doon for 0.5 lang siya doon. Tapos CR check, pinakita ko naman sa inyo 'di ba kagabi sa kakahapon ng umaga na okay yung CR, wala lang bidet pero malinis, tapos malakas din yung tubig. So points sila doon. So overall 4.5 out of 5. Tapos reminder lang na kung pupunta kayo dito, make sure na itanong nyo kung meron kayong makakasabay na event. Para kung gusto nyo tahimik, at least 'di ba may event, huwag nyo nang sabayan. Pero kung wala naman, goods na good siya. So, yun guys. So, see you ulit next week sa next camp natin. Bye-bye! Everybody loves the sunshine. Folks get down in the sunshine.